have Alan Sancono, SARS Photo. Hello po, good afternoon everyone. Congratulations dito sa movie. Yung first question ko kay Direk Jerry, tanong ko lang parang hindi na kuha yung reaction mo tungkol dun sa nangyari confrontation niyo ni Carlo about dun sa Heights. Ano lang po yung naging reaction niyo nun and how you take it parang as a director pag may ganong situation na ayaw ng actor. Ano ba nangyari nun? Siyempre nanginginig rin ako after nangyari yun. It wasn't bad. Ako na po, ako talaga nito. Doon siya. Oo. Kasi, Siguro pagod lang kasi gabi na po yun eh. Medyo papack up na tayo nun. Medyo... Tsaka I think ayaw mo din kasi malagi sa alanganin si Carlo. Oo. So, sinabi na kasi ni Carlo umaga pa lang hindi siya sasakay sa rides. Pero sa Fun Ranch kasi yung taping namin, ang tanda-tanda na namin dalawa. Kung yung train na maliit na pambata lang yung sasakyan namin, hindi siya believable. So sabi ko, Carlo, kailangan natin sumakay kahit isang ride talaga lang. yung kaya ko. Gusto niya, doon na kami sa train yung pang 4 years old. So sabi ko, Carlo, this is not gonna work. Kailangan natin ng ibang ride. So sabi ko, kahit doon tayo sa Anchors Away, pero sa gitna lang tayo umupo. Sa gitna kami umupo. Wala kang mararamdaman talaga doon, guys, promise. Pero parang nagalit si Carlo at one point. Parang may sinigaw ka. And I think Direct Jerry approached the set mostly also to protect your staff. I feel, yun yung naramdaman ko na kasi may sinabi si Carlo na one word. So, I think you called him out na parang, ops, pumayag kang i-shoot to, so huwag kang magagalit. It was more like that, hindi siya away. Ay, hindi po sigawan, hindi po ganun lang. Yeah. One-liner lang. Hindi siya weekend. Teleserye. Hindi siya gap-ender ng series. Opo, hindi siya gabi. Pero nag-violate yung labi ni Carlo ulit nung kaya niya. Na high blood uli siya. Pure heights. Hindi, tanong ko lang, Carlo, hindi namin alam na takot ka pala sa heights, no? When was that? Bata ka pa ba? Takot ka na sa heights? Kaya ko naman, pero as much as possible, wag na lang kung ano. Parang masyado kong mahal yung buhay ko. Parang hindi ko pagkakatiwala sa mga tornilyo o sa mga, di ba? Meron kang karanasan ba before nung bata ka na gano'n? Wala naman. Basta sa mga rides, hindi yung sasakay lang ako at wala akong control. Parang, oo. Wag na? Okay lang ako. Yeah. About the movie, no, maraming sa trailer pa lang parang talagang mapanakit na, tapos may pressure ba on your part dun sa success ng Meet Me in St. Gallen, tapos dito na papanoorin kayo with a different character, tapos paano kayo nakarelate dun sa character nyo rito? Well, nakarelate kasi lahat naman tayo nagmamahal. So, yun yung point ng pelikula. At ayaw mong mawala yung memories nung pinagsamahan ninyong, di ba, yung dalawa. Ano yung question mo? Yun nga, paano ka nakarelate dito sa character mo dito? Yan lang naman. Yung pressure sa Meet Me in St. Gallen to do well, ito rin. Lahat naman ng projects ko na ginawa, laging may pressure, laging na sana tangkilikin. Kasi ganun ko kamahal yung proyektong ginagawa ko. Kaya nandito ako nagpo-promote na sana matulungan niyo kami. Yan. Si Bella naman. Nakaka-relate ako kay Sandra. Hindi dahil nagmamahal ako ngayon, pero dahil makakalimutin ako. Sobra akong makakalimutin. Hindi ko alam kung lumala siya dahil sa movie na to. Meron akong ganun eh. Pag may ginagawa akong project, dumidikit yung kaluluwa ko dun sa character. So feeling ko dahil sa special memory, really sobrang forgetful ko. Nadadala ko siya. So sana mag-upisa na ako ng bagong project para mag-iba na naman yung pagkatao ko. But yung pressure for us to beat yung Meet Me at St. Gallen, I think like I said kanina, they're very different projects naman. It was the first time they saw Carlo and I together in Meet Me at St. Gallen. No one knew if it was gonna work or not. We're happy that it did. I feel like it launched not just us and Derek Irene, but also a genre of like Filipino films then. Yung ganun yung two characters na mumblecore conversation movie. It was one of the first sa mga 2010s. So, we're happy that worked, but this is a very different project. So, I don't even know if kung paano namin to gagawin, how we're gonna market it properly, sa totoo lang. Kasi alam nyo na naman, nag-iba rin yung landscape ng pelikula sa Philippines, diba? We can really use all the help we can get. Dami nating kalaban, we have not also kalaban
lang, but they're also our allies in many ways with, their streaming platforms. So, in many ways, parang bakit magbabayad ang tao na manood ng sine kung pwede naman sila manood ng streaming platform. But that's the reason why we try to make good quality Filipino films, and we're very lucky. I heard kanina our ticket prices for this film is gonna be lowered down the same way it was for Isang Daang Awit Para Kay Stella and also The Loved One. So I hope you guys help us share that. We're trying to bridge the gap. We're hearing the complaints of the audiences na masyadong mahal ang sine, masyadong mahirap for us to keep watching movies and to alam mo yun, tangkilikin yung pelikulang Pilipino kung ganito kamahal yung cinema prices. So now, we're trying to find ways also to bridge that gap. So sana we'll see a difference in how people are watching again. Malaking factor yun, no, ng manong Sobra. sine. Okay. Sobra. So congratulations everyone. Thank you. Thank you. That was Alan Sancon of Stars Photo. Up next, we have Erwin Ogawa.